Samantala, ipinasupina ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at spokesman ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Powa na tatayuring legal counsel ng bise sa impeachment complaint laban sa kanya. Nais ng komite na matanong si Powa tungkol sa confidential funds ng bise. Tagapagsalita ni Duterte si Powa sa Office of the Vice President at nagsilbing Chief of Staff at spokesperson sa DepEd. Hindi sumipot si Duterte, maging ang kanyang defense team sa pagsisimula ng pagdinig ng komite sa mga impeachment complaint ngayong araw. Nauna na silang nagpadala ng sulat para sabihing hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ng Kamara. Sa isang press conference ngayong hapon, sinabi naman ni Powa na handa siyang humarap sa House Justice Committee pero kailangang pag-aralan ang nasa subpina. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds. I don't see any point in not appearing, so I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung ano yung laman. Pinapupunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga, ang nagsabing dating bagman umano ni Duterte. Ipinasupina rin ng komite ang taga-Commission on Audit, mga dokumento kaugnay sa naging paggamit ng confidential funds ng bise at kanyang SALN sa nakalipas na 18 taon. Pinadala rin ng komite sa NBI ang resulta ng investigasyon nito sa pagbabanta umano ng bise sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na ang pagpapadalo sa kanya sa komite ay para makagawa raw ng narrative ng mini-trial batay sa hindi niya pagsagot at pagdalo. Nauna nang iginiit ng Justice Committee Chair Jervil Luistro na layo ng pagdinig na alamin kung may probable grounds ang impeachment complaint para iakyat at litisin sa Senado.